Ikaw ba, mga kasambahay? Ikaw ba, Attorney Dot, ay isang SS pensioner? Makinig po ng mabuti. Dahil kamakailan, naglabas na po ang Social Security System ng revised guidelines for annual confirmation of pensioners o ACOP. Yan po, Attorney Dot. Yes, Miss Annie, at ang mga detalye po nito ang ating pag-uusapan ngayon. Ngayong hapon na to, kasama po si SSS Media Affairs Department Acting Head. Walang iba po kundi si Mr. J. Labadia. Mr. J, good afternoon to you and welcome po sa Serbisyong Bayanihan. This is Attorney Dot Gancayco with Ma'am Annie Rentoy. Sir J? Hello po, mabuting araw po kay Miss Annie and Attorney Dot po sa lahat ng nakikinig po ng inyong programa at sumusubaybay na rin po. Attorney Dot? Okay, thank you so much. Yes. Parang hindi ko nakita siya. Hindi ba siya Sir? Sir J? Hindi yata. Yes po. Opo. Akala ko naka-zoom kayo, ha? Ayan. Via phone lang po tayo, ma'am. Ayan. Sige, via phone. So, sige. Ayan, we are excited sana yung mga kababayan natin at ganoon din kay Attorney Dot at ako makita kayo makita kayo dito via Zoom. Bagamat personal na natin nakadao pampalag si Sir J. Alam ko, Attorney Dot, ikaw din gusto mo siyang makita. Ayan. Pero ganoon pa man, tuloy tayo sa ating paglilingkod bayan ngayong hapon. Go ahead, Attorney, with our first question. Yes, Miss Annie. So, Sir J, thank you so much for your time with us this afternoon. We are very grateful. Alam namin very busy kayo, but still, kahit po by Zoom, I mean, kahit by call na lang, by call. By phone. Kayo po ay yes. pumayag po, by call, kayo po ay pumayag po na ma-interview namin. So, sir, ito na po yung first question po namin, Sir J. Para po sa kabatiran po ng mga hindi pa po nakakaalam, ano po ba ang SSS Annual Confirmation of Pensioners or ACOP? Okay? Una-una po sa ACOP, lahat, Annual Confirmation of Pensioners. Opo, nagpapasalamat Go din ahead po kami sa inyong programa at naimbitahan po tayo na magbigay ng impormasyon po sa ating mga miyembro, Yung ating Annual Confirmation of Pensioner po o yung ACOP na program po, ito po ay isang programa po ng SSS na kung saan yung ating mga pensioners ay taunang pong nagre-report sa SSS upang masiguro po natin na tuloy-tuloy pa rin yung pagbabayad ng kanilang buwanang pensyon na alinsunod po sa Social Security Act of 2018. So ito po yung yearly po na dapat mag-report po yung ating mga pensioners sa SSS. Okay, so that is yearly reporting po? Opo. Oo, requirement po yan? Requirement po yan, sir? Opo. Meron po tayong mga guidelines po yan na meron po mga exemption naman po na sa ating mga pensioners po, yung sa pagre-report po. Okay. Thank you for that. So yun po yung meaning ng ACOP. Before I go to my next question po, Sir J, ibigay ko muna po si Ma'am Annie. Okay? Ma'am Annie, go ahead po with your question. Thank you very much, Attorney Dot. Liwanagin lang natin doon sa ating mga kababayan. Ano po, itong annual reporting ng ating mga SSS pensioner. Sir J, susugan ko na muna po ito. Yung mga SSS members, mga pensioner natin na nandito sa Pilipinas, mayroon silang reporting yearly. Siguro hindi sila mahirapan. Matanong naman natin, how about yung mga nasa labas ng Pilipinas? Halimbawa, paano naman sila nakakapag-report o paano sila maaaring mag-report? Sir Jay, samantalahin ko yung pagkakataon na ma-explain mo rin po yan. Maraming salamat po. Actually, yung ating ACOP po, ito po ay ang covered po nito yung ating mga pensioners po, yung retirement pensioners na naninirahan sa Pilipinas pero ang edad po ay 80 years old above. Effective po yon March 2024. Ito po yung under sa revised guidelines po natin. Pero ang mga retirement pensioners po na naninirahan dito sa Philippines na below 80 years old, hindi na po nila kailangan mag-report po sa SSS. Yung mga nasa abroad naman po, yun po ang kailangan po mag-report, yung mga retirement pensioners na nasa abroad. Gayon din po yung ating mga total disability pensioners, yung death or survivor pensioners, at pati na rin po yung mga dependent children na sa ilalim ng guardianship. Ngayon po doon sa katanungan po nila na kung paano po makapag-report yung ating mga
retiree or retirement pensioner na nasa abroad, meron po tayong dalawang paraan po na pwedeng mag-confirm po or mag-comply para po sa AKOP, no? Pwede po ang ating retirement pensioner kung malapit naman po sila sa ating mga offices po sa abroad. Meron po tayong mga offices naman po. Pwede po silang sumadya personally and then mag-file for AKOP. Meron po tayong form na fifilapan. O kaya naman po, pwede rin po sila na mag-email sa ating ofw.relations@sss.gov.ph para makapag-set ng appointment for visual confirmation po. So yun po yung ibang mga paraan po para makapag-comply ng AKOP yung ating mga members po na nasa abroad po. Okay, Attorney Dot, bago ko ibigay sa inyo po si Sir Jay, dalawa lang po ang gusto kong bigyan ng daan dito ha, batay doon sa explanation ni Sir Jay. Kung nasa abroad, ayan, kung nasa abroad, kasi dito sa Pilipinas, Attorney Dot, wala naman silang problema. Pero kung nasa abroad ka, halimbawa, may mga offices na sa abroad na pwede kung halimbawa malapit kayo, pwede nyo po silang lapitan. Kung wala naman, mayroon pong pwedeng email. Doon kayo magpapadala ng inyong information o kung ano man po ang gusto nyo maitanong at magsiset sila ng visual interview doon po sa retiree o kaya doon sa pensioner. Okay, klaro na yan sa akin, Sir Jay. Attorney Dot, balik ko muli sa inyo si Sir Jay Labadia. Yes. Go ahead po. Thank you. Okay. Alam mo, Miss Annie, di ba nagtuturo ako ng batas, no? Ng law. Opo. Okay? Opo. And whenever we study a law, sinasabi ko sa mga estudyante, find out the reason why we have this law. So, Mr. Labadia, para lang po klaro sa lahat, no? Gusto ko lang pong malaman, ano po ang reason kung bakit meron pong ganito na rule na kailangan pong mag-report every year? Hindi po ba pwedeng every 3 years o every 5 years? Ano po ang dahilan? Para lang po klaro po sa lahat po ng mga SSS members po natin. Opo. Yung ating programa po ng AKOP po, ang layunin po nito is masiguro po natin na yung buwan ng pension po ay napupunta pa rin dun sa dapat po na beneficiaryo or miyembro. So halimbawa po kasi pagka ang member dapat po mag-report po sa amin kung ano na pong buhay pa po ba ang member or hindi na po, para masiguro din po natin na maprotektahan din po yung ating ang pondo po ng SSS na kontrolado po natin na talagang naibibigay po natin sa tamang tao po yung kanilang benepisyo. Okay, so very clear. That is the reason why. Kasi baka nga naman wala na, no? Namatay na yung tao, binibigyan pa rin ng SSS. Hindi nga naman na fair yun. And then at the same time, pwede namang iba na yung kumukuha, hindi ba? So, okay. So now, mas clear po sa atin, no? Kung bakit. Pero, Mr. Labadia, you mentioned a few of the rules earlier. Can we make it now very clear? Ano po yung revised guidelines for the SSS AKOP program? Ano tong mga bago na guidelines ngayon? Thank you po. Yung ating revised guidelines po, yung nabanggit po natin kanina, no? Yung mga retirement pensioners po na naninirahan sa Pilipinas, ang edad po below 80 years old, hindi na po nila kailangang mag-report. Yun po yung parehong ruling po natin, same as last year po. Ang kahibahan lang po yung ang mga may edad po na 80 years old pataas, yun po ang required na po mag-report sa SSS, effective po March 2024. Yung mga other rulings po na existing pa rin, yung retirement pensioners na nasa abroad po, hindi na kailangan po nilang mag-report sa SSS. And as well yung mga total disability pensioners, yung death or survivor pensioners, pati na rin po yung mga dependent children na nasa ilalim po ng guardianship. So, kailangan po yearly magre-report po yung mga nabanggit po natin na mga pensioner po na iyon. Alam mo, Miss Annie, pag iba ang nakarinig nito, parang matatawa kasi di ba yung 80 and above, yun ang kailangan mag-report. Sila yung mga mahihina na, sila yung matatanda na. Pero yun na nga, pagka sinabi mo yung reason, dahil ito na nga po yung medyo malapit na doon sa departure area. Kaya naman sila ang kinakailangan na mag-report. Pero, sir, yung sabi po ninyo,
pati po yung mga dependents, ano po yun? Kasi marami po Dependent tayong children mga po. dependents. Kasi meron naman din po tayong, may mga pensioners po tayo na mga dependent children na nasa ilalim po ng guardianship. So yearly po, dapat po mag-report po sila sa SSS po. Kasama po sila dun sa coverage po nitong ACO program. Mhm. Okay, this one, sir, medyo naiintindihan ko pa yung medyo matanda na kasi Opo. baka nga mamatay na sila. Hindi ko po maintindihan ano po ang reason. Bakit po pati dependent children? Apo. Yung mga ating, bata pa naman po ito. Opo. Bakit ka... Sige po. Sige po, Apo, sir. yung ating mga dependent children, kailangan di po mag-report sa SSS kasi kung ang ilan po sa mga conditions po na maaring hindi na po sila mag-qualify for pension, halimbawa po yung nagtrabaho po sila, so hindi na po sila qualified for the dependent pension. O kaya naman po yung mga nasa edad po na although hindi pa naman po sila considered below pa naman po sila 21, meron po nakapag-asawa na, yun po hindi na po qualified po yun for dependent pension. So dapat po talaga yearly nag-update po sa SSS yung ating mga dependent children po na minor po. Parang proper monitoring. Opo, monitoring din po ito. Pala yung rason ng I Attorney see. Doc. So, Oh. so Miss Annie, kapag nag-asawa na, hindi ka Hindi na na. qualified na dependent. Lalabas, di ba po? Tapos, Yan. pag may trabaho ka na, hindi ka na rin qualified na dependent. Opo. Okay, Pero so- Attorney Dot, Well, with your well, permission, Sige, Miss ay Annie. Attorney, I'm sorry. Yes, Miss Annie. Baka mawala lang po ako, Attorney Dot. Kasi nabanggit nyo yung 80, Yes. 80 pataas. Okay, matanong ko na lang po, yung 80 pataas, required na mag-report. What if hindi niya na kaya pero buhay pa siya? Hindi na siya makakalakad. Sir Jay, pwede bang liwanagin muli natin ito? Pipilitin pa po ba siya na pumunta doon sa SSS? Opo, Thank you yung for ating that. Thank you. Opo, ang naintindihan po natin na yung karamihan po ng mga edad po na 80 years old above, may medyo mahina na po sila para sumadya po sa ating mga offices para mag-report. May option naman po sila na yung kanilang authorized representative, yun po ang mag-file ng kanilang ACO Pensioners Reply Form. Mag-attach lang po sila ng mga documents po doon as proof po na talagang they are still living. At saka pwede rin naman po yung katulad ng nabanggit ko po kanina na pwede po silang mag-email sa SSS for an appointment for visual confirmation. Ang sa ngayon po ang ginagamit po natin na platform para sa mga for ACO po is yung sa MS Teams po. So pwede rin naman po through visual confirmation din o kaya naman po yung mag-assign po sila ng kasambahay nila na pwede nilang utusan po na pumunta sa SSS para isubmit po yung kanilang mga documents for the ACO. O kaya naman po kung wala silang mautusan, pwede rin naman po ipadala nila through email yung forms na kailangan isubmit nila for the ACO. O kaya through snail mail din po, pwede rin po yun. Ayun, naman pala, Attorney Dot. Attorney, balik ulit sa inyo. Alam ko, marami kang gustong i-clarify. Go ahead, Attorney Dot. Thank you very much, Sir Jay. Yes, Miss Annie. Ito lang, it really confuses me. Sir Jay, hindi po ba yung SSS benefits ay galing po sa contribution ng empleyado and then kalahati po nun yata ay galing naman sa employer. Tama po ba? Opo. Which means nagko-contribute po ang employee at saka employer para po merong pension at saka para po merong mapunta sa dependents. Tama po ba? Tama po ba, Yes, Sir po. Jay? Ito po ay isang Ang common understanding fund po. ko? Opo. Okay. Opo, tama po yun. Okay. So kung nakapag-contribute ang employee at saka ang employer for several years para po merong pension at para po merong makuha yung mga dependents, kung ikakat na po natin dahil, kunwari, example lang po, sa mga dependents, ikakat na po natin dahil nagpakasal na o kaya naman ay nagkatrabaho na. Ano po ang mangyayari dun sa pondo po na ibinigay ng employee at saka nung pong employer?
Yung ating fund po, if you're referring to the fund po, intact naman po siya, yung ating fund. So, Okay. hindi naman po siya nare-reallocate kung sino pa yung pwedeng pagbigyan. Pero basta ang purpose po kasi ng ating ACOP program is to ensure po na yung ating yung tumatanggap ng pension po ay qualified pa rin po. Alinsunod po dun sa ating mga qualifying conditions under the Social Security Act of 2018. So, yung ating fund naman po, intact naman po yan. Kaya ito pang purpose ng ACOP is para talagang nare-regulate po natin na talagang hindi po napupunta sa waste po o kumbaga, bawa po, yung pensioner po, may nadidisburse pa rin tayong pera, yung pala ay namatay na po. So, yun po yung mga paraan po ng SSS para ma-regulate po talaga or ma-ensure natin na hindi po ito nadidisburse ng wala po na sa tamang beneficiary lamang po. Turn it on. Okay. So, yan pala yan, ha? Intact pa rin yung pondo. They want to make sure na masusunod kung yung mga alituntunin na nakapaloob dun sa Social Security Act of 2019 na dun pagtungtong mo dun sa edad na yon, hindi ka na dapat, ha? Mayroon mga qualification attorney para ikaw ay matanggal at may qualification din para ikaw ay mapabilang pa din dun sa mga dependents. Attorney, with your permission, mayroon akong isusunod na tanong. Attorney Dot, I don't know kung mayroon ka pang gustong isunod dyan, Miss Attorney. Yes. Attorney? Wala na, Miss Annie. O, sige. Wala na. Opo. Attorney Dot, halimbawa, kung nagpa-akop na last year, kailangan pa rin po bang mag-comply at paki-reiterate kung kailan ang deadline ng AKOP o mga pensioners, makinig po kayo. Sige po. Sir Jay, ibalik ko ulit Yes, sa inyo para sa Opo, explanation nyo po dito. Opo. Thank you. Yung ating yung schedule po ng pagre-report po o yung pag-comply sa ACOP po ay nakadepende po doon sa date of birth ng member. So kung halimbawa po ang magre-report po sa atin ay isang retirement pensioner po, kung ano po yung buwan ng kapanganakan niya, doon po siya nakaschedule para mag-report po sa SSS. So halimbawa po last year, for example po, ang birthday po ng ating member is April 10. Yun po ang date of birth po niya. So dapat tuwing buwan ng April, magre-report po siya sa SSS. So kung halimbawa nag-report po siya last year, ngayong taon magre-report pa rin po siya base po doon sa schedule. Ngayon po yung sa ating mga death survivor pensioner po, ito po ay nakadepende naman po sa buwan ng date of birth ng deceased member. So kung halimbawa po yung asawang member na namatay is ang birthday niya po is May, every May 5 for example po. So dapat tuwing buwan ng Mayo magre-report po siya. So kung nag-report po siya last year ng buwan ng May, dapat ngayong taon magre-report pa rin po siya ng buwan ng May. Gayon din po yung ating mga dependent children po na nabanggit po natin na nasa pangangalaga po ng guardianship. Ito po ay nakadepende rin po doon sa buwan ng kapanganakan ng deceased member. So for example po, ang member na meron po siyang dependent children, yung member na namatay ang date of birth po niya, for example, July. So kung nag-report po sila ng last year ng July, dapat po mag-report pa rin po sila this year ayon po doon sa schedule po ng kanilang pag-comply po sa ACOP program. Okay. Thank you for that, Sir Jay. Balik ko ulit si Attorney Dot. Go ahead, Attorney Dot. Thank you. Okay. Miss Annie, napakaganda ng question mo Kasi di ba, kung paano, kung last year ay nag-comply, kailangan pa ba this year? Pero sabi po ni Sir Jay, dapat hindi lang last year, but you also have to do it this year. I have a question. Follow up ko lang po sa question ni Miss Annie. Paano po? Ano po ang mangyayari kung hindi po makapag-comply sa ACOP? Opo. Yung isa sa mga, yung reason po, ang dahilan para ang maging epekto po ng pag hindi po sila nakapag-comply po sa ACOP po is maaari pong masuspend yung kanilang monthly pension. So
magre-resume lang po yun, dapat to mag-comply pa rin po yung ating member. Okay, so monthly pension. Okay, monthly pension, pag hindi nakapag-comply, masususpend. So, kailangan po gawin po ninyo yan. Okay, sige. Attorney, alam ko may follow-up ka dyan. Yes. May follow-up ka dyan. Okay, I'm sure. Go ahead, Attorney Dot. Opo. Oo. So, ito na ngayon ang tanong ko. Kasi sabi po kanina, kapag hindi po nakapag-comply, ay maaari po na masuspend ang monthly pension. Ngayon, ito ngayon ang kasunod. Kung masuspend po, Sir Jay, makakakuha pa rin daw po ba ang mga hindi natanggap na pension? Let's say, I wasn't able to comply this year and the following year. But the 2 years after I was able to comply, what happens to the 2 years na hindi po ako nakapag-comply? Makukuha ko pa rin po ba yung Very good dapat question. na nakuha ko? Opo, very good question Yes, po thank yan, you. no? Dahil marami po yung sa ating mga member na nagwo-worry na paano kung nakalimutan nga po nila na mag-report sa SSS for AKOP. So kung halimbawa po na nakalimutan at nasuspend po ang inyong monthly pension dahil hindi kayo nakapag-file for AKOP, yung mga buwan na or taon na hindi po ninyo nakuha yung pension, makukuha pa rin po ninyo yon from the time po na makapag-report po sila. So naipon lang po yun, matatanggap pa rin po ng ating pensioner once po mag-resume po yung maging active na ulit yung status ng kanilang pension po. Ayun. That's very good. Yes. Alam mo, Miss Annie, ako, na-assure ako nung yun ang sagot ni Sir Jay. Kasi makukuha pa rin kahit na-suspend. You know why, Miss Annie? Kasi Opo. nga ako nagpapasweldo rin ako, di ba? Opo. Nagsasakripisyo ang employer. Nagsasakripisyo rin ang employee. Kasi mas konti ang nagiging take-home pay mo kasi nagbibigay ka sa SSS. Siyempre naman, kaya mo ginagawa yan para dun sa mga anak mo o sa asawa mo kapag namatay ka. So, masakit sa isang employee kapag nalaman niya, kunwari siya ay nasa langit na at nalaman niya na hindi na makukuha yung mga pinaghirapan niya, hindi ba? So talagang dapat, kung ano yung purpose nun, na para sa mga dapat na mga makatanggap ng benepisyo, dapat nandun lagi yon sa implementation. So thank you, Sir Jay, for mentioning that. Miss Annie? Thank you very much.